Ibinunyag ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings ang umano'y panloloko niya kay Maris Racal. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang dating kasintahan ni Anthony Jennings na si Jamela Villanueva ay nagpost sa Instagram stories noong Martes ng gabi upang ilantad ang di umano'y panluloko ng aktor kay Maris Racal na nagbahagi ng mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap sa social media platform. Si Jamela ay 7 taon ng kasintahan ng aktor at ang kanyang expose ay kasunod ng pag-anunsyo ni Anthony ng breakup nila nitong nakaraang linggo. Sa pag-amin niya sa kanilang hiwalayan, hiniling na aktor sa fans na huwag i-drag si Maris sa issue, sabi ng PET or Philippine Entertainment Portal. Sa kanyang expose, nagpapasalamat si Jamela na sinabi ni Anthony ang totoo tungkol sa kanilang paghiwalay at ipinaniwanag na nananatili siyang tahimik para protektahan si Anthony bilang paggalang. Nais din niyang bantayan ang kanyang personal na buhay sa gitna ng lahat ng mapuot na mensahe at nagpahayag ng suporta para sa Maton Love Team. Nang dumating si Maris sa picture, I was genuinely happy for you both. Pinili ko pa ngang maging supportive sa kabila ng mga red flag na hindi ko maaaring baliwalain. Ginagalang ko ang iyong gawa. Naniniwala ako sa inyong dalawa. Ngunit ang pagkakanulos na tulad na ito ay malalim. Isinulat ni Jamela at ipinaliwanag niya ang kanyang mga aksyon at sinabing ang pag-post ng IG stories ay isang paraan para magpatuloy siya. Hindi sa galit kundi sa lakas, pag-asa at paniniwalang may darating na mas magagandang araw. Ang mga unang screenshot na na-expose ni Jamela ay mula noong Hunyo, noong gabi bago ang paglunsad ng brandang Maton, kung saan sila tumuloy sa Parehong Hotel. Anthony asked Maris, gusto mo pa ba? Na sinagot niya na sa susunod na buhay na. Sinabi rin sa kanya ng aktres na dapat nilang tanggalin ang mga mensahe. Nang gabi rin yun, kinausap ni Jamela si Anthony na nagsabi sa kanya na nahihirapan siya. Mahal kita tapos kailangan kong gawin to para nakapako ako sa butter. He said on his message, sinasabi niya sa akin na kailangan niyang gawin ito para sa trabaho. Sabi pa ni Jamela sa kanyang mga tagasunod, hindi ako sigurado kung pamilyar ka sa paraan ng pag-arte, ngunit ito ay isang bagay na patuloy niyang binibigyang diin sa akin. Ipinapaliwanag niya na kailangan niyang iparamdam sa kanya na mahal siya at pinapahalagahan dahil may pinagdadaanan din siya. Ayon kay Jamela, buong-buo niyang sinuportahan si Anthony dahil naniniwala ako sa kanya at nagtitiwala sa kanya noong mga panahong iyon. Nagpapatuloy ang pag-uusap ng mag-asawa, sabi pa ni Jamela, at dahil nagtiwala siya sa kanila, hinayaan niya ito. Inanunsyo ni Maris ang breakup nila ni Rico Blanco noong July at sinabing walang third party at hindi kasali si Anthony. Ang mga susunod na screenshot ay nagpakita na higit pa sa mga pag-uusap ni Maris at Anthony na nangyari noong nasa set sila. Sa isa sa mga pag-uusap, ipinakita sa screenshot na sinabi ni Maris kay Anthony na napakainit nito at sumagot si Anthony ng it was. Nang kinumpronta ni Jamela si Anthony tungkol dito, sinabi ng aktor na hinila siya ni Maris sa banyo ng mga babae at nagsimula silang mag-awat. I asked him why he didn't let her. He just said ayoko lang maramdaman niya na parang ayoko siya kasi may trabaho kami bukas. Jamela narrated, he said sorry and said na ititigil niya na ang naging okay kami. Noong Agosto nalaman ni Jamela na nagsinungaling si Anthony sa kanya nang sabihin niyang pagod siya at gusto niyang matulog. Ayon kay Jamela, nasa bahay ni Maris ang aktor at iniwan pa ang kanyang sweater doon. Nang kompromentahin niya si Jamela, may karaoke session lang daw sila sa lugar ni Maris. Ang paglipat mula Agosto hanggang Setyembre ay nakita si Anthony sa Palawan para sa isang lock-in taping habang patuloy na nag-a-update at tumatawag kay Jamela araw-araw. Lumipad siya sa Italia pagkatapos para sa isang paglalakbay sa trabaho kung saan kasama si Maris. At habang naroon, ang dating mag-asawa ay nagkaroon pa nga ng nakakaiyak na video call habang sinusubukan nilang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Jamela, who was sick at that time, said, "We're both really overwhelmed with stress but binigyan niya ako ng assurance na aayusin namin pag-uwi niya." Sinamahan pa ni Anthony si Jamela sa ospital para magpa-MRI. Sa huling linggo ng Setyembre, tumira rin siya sa kondo nito para alagaan siya pagkatapos ng kanilang biyahe. Hindi pa kami naghiwalay. He kept reassuring me that everything is okay between us at nakafocus lang siya sa trabaho
trabaho niya, sabi pa ni Jamela, pero naghinala na siya. Nagpasya si Jamela na tingnan ang telepono ni Anthony habang siya ay natutulog at laking gulat niya nang makita ang mga pag-uusap sa text sa pagitan nila ni Maris. Nagulat din si Jamela nang tanungin ni Maris si Anthony tungkol sa kanyang sakit. Sa paglalakbay na iyon, ipinagdiwang ni Maris ang kanyang ika-27 kaarawan. Nagpost ng isang sorpresa mula sa mga crew ng airline na may hawak na cake si Anthony nang maging viral ang birthday post. Sinabihan ni Anthony si Jamela na gawing pribado ang kanyang mga social media account. Pumayag siya pero sinabihan siya ni Anthony na ipapaliwanag sa kanya ang totoo. Mga pribadong pag-uusap at pagkagalit sa publiko ang mga legal na panganib sa Maris Racal Anthony Jennings na drama. Ang patuloy na drama na kinasasangkutan ng actress na si Maris Racal, ang kanyang screen partner na si Anthony Jennings at ang kanyang dating kasintahang si Jamela Villanueva ay nagdulot ng mainit na mga debate sa online. Nagpost si Villanueva sa Instagram noong December 3, 2024 para magpost ng mga screenshots na sinasabing naglalantad ng matalik na relasyon ni Racal at Jennings noong sila ay magkasama pa. Ang mga paghahayag na ito ay nagpapadala ng mga shockwaves sa social media, ngunit nagtaas din sila ng isang kritikal na tanong: ano ang sinasabi ng batas ng Pilipinas tungkol sa pagpost ng mga pribadong pag-uusap online? Isang publikong skandalo ang nagbukas kasama sa mga Instagram stories ni Villanueva ang pagpapalitan ng text ng mga selfie at maging mga malabong larawan na lumalabas na nagpapakita ng pagkahalikan ng mag-asawa na nagpapasigla sa espekulasyon tungkol sa di umano'y pag-iibigan. Ang mga post ay direktang tumama kay Jennings, ang kanyang kaparihan ng 7 taon, at si Racal ang kanyang kasalukuyang co-star. Habang ang mga screenshot ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng publiko, hindi sinagot ni Racal o ni Jennings ang mga akusasyon na iniwan ng mga netizens na gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon. Para kay Villanueva, ang pagbabahagi ng mga pribadong palitan na ito ay tila ang tanging paraan upang mabawi ang kanyang salaysay. Ang kanyang mga post ay sumasailalim sa isang lumalagong kalakaran sa mga individual na gumagamit ng social media upang ilantad ang mga nakikitang maling gawain. Gayunpaman, sa paggawa nito, si Villanueva ay maaaring hindi namamalayang tumawid sa madilim na legal na tubig. Nananatiling tahimik si Maris Racal sa gitna ng mga kontrobersya. Nananatiling tikom ang bibig ng aktres na si Maris Racal hinggil sa patuloy na kontrobersya na kinasasangkutan nila ng kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings. Sa kabila ng lumalagong basa sa social media, pinili niyang huwag tugunan ang isyu sa publiko. Ang mga leak na pag-uusap ay nagdulot ng isyu. Nagsimula ang kontrobersya nang nagbahagi ang dating kasintahan ni Anthony Jennings na pribadong pag-uusap ni na Maris Racal at Jennings. Sa gitna ng backlash at curiosity, napansin ng fans at follower ni Marquez na tila gumawa siya ng mga hakbang para kontrolin ang sitwasyon sa kanyang social media accounts. Kapansin-pasing hindi pinagana ni Racal ang section ng comment sa kanyang Instagram na pumipigil sa karagdagang talakayan o mga tanong mula sa publiko. Ang hakbang na ito ay tanong mula sa publiko. Ang hakbang na ito ay humantong sa higit pang haka-haka kung saan ang ilang mga tagahanga ay nagtataka kung sadyang iniiwasan niya ang pakikipag-ugnayan sa paksa.